Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Trinity. So, the Trinity teaches that the one true God exists eternally as three persons: Father, Son, and Holy Spirit. Each person is fully God, yet distinct from the others. This is not a contradiction, but a divine truth revealed in Scripture. The Father plans, the Son accomplishes, and the Spirit applies salvation. The Trinity is essential to understanding God's love, grace, and gospel itself. So, meron doon pong 5 wrong explanations of the Trinity. First, egg, shell, white yolk, error, partialism. Second, water, solid, liquid, gas, modalism, error. Sun, sunlight, light, heat, error, Arianism. Next is person, father, son, farmer, error, modalism. And 3-in-1 coffee, coffee, sugar, creamer, tritheism. So, ayon po sa Matthew chapter 28, verse 19, Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. So, ayon po sa ating katuruan, sinasabi po na ito yung what is the proper understanding of the Trinity versus God is one in being. So, ang Diyos ay isa sa pagka-Diyos. Ibig sabihin, isa lang ang tunay na Diyos, wala siyang kapantay o katulad. Siya ay isa sa kanyang essence o nature. Hindi siya tatlong Diyos, kundi isang Diyos lamang. Next is, God is three in person. So, pero ang Diyos ay may tatlong persona: Ama, Anak, Espiritu. Ang bawat persona ay tunay na Espiritu Santo, tunay na Diyos, pero hindi sila tatlong Diyos, kundi isa pa rin ang Diyos. May kanya-kanya sa role o gampanin, pero isang kalikasan. Next is, God is unity and Trinity. Isang Diyos, pero tatlong persona, hindi sila magkakaaway o naglalaban-laban. Ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay nagkakaisa sa pag-ibig lang yung gawain. Kaya nga tinawag natin itong Trinity. Next is application. Reconciliations, be reconciled to the Father. Dahil sa kasalanan, napahiwalay tayo sa Diyos Ama, pero dahil sa pag-ibig niya, gusto niya tayong ibalik sa relasyon sa Kanya. Tanggapin mo ang tawag ng Ama at makipag-ayos sa Kanya. And Jesus, and redemption, be saved through the Son, and renewal, be empowered by the Spirit. And ayun lang po, maraming salamat.